Nanay, tatay. Malapit nang matapos ang eksperimento. Nanay, tatay, sana po ay pagpalain ninyo ako para magtagumpay. Nako. Gising na po ba ang prinsesa? Nasaan na ba ako? Bakit naman, pagkatapos mong mahulog sa tubig, hindi mo na maalala ang iyong silid tulugan? Hindi totoo, di ba, taong sinauna? Na time travel ba ako? Nahulog ako sa tubig. Ang tagapagmana ng trono po ang nagdala sa inyo pabalik dito. Maraming salamat po, tagapagmana ng trono. Talagang nagkaka-amnesia ka. Naalala mo ba kung sino ang nagpahulog sa iyo? O baka naman may nagtulak sa akin. Mahaba ang kwento. Pag naalala mo na, saka na lang natin pag-usapan. Kung maalala ko, kailangan ko pa bang sabihin sa kanya? Sino yan? Ako po si Xiaokui. Isa po akong katulong. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin po alam. Alam ko lang po na dinala ninyo si Xiao Liu para makipagkita sa binata ng Angkan Li. Xiao Liu. Binata ng Angkan Li. Huwag kang mag-alala. Hindi talaga ako magpapakasal sa anak ng punong ministro. Utos ito ng Emperador. Paano makakalaban ng prinsesa? Sayang, wala tayong swerte sa isa't isa. Prinsesa. Kung ako ang tatanungin tungkol dito, mahal na mahal ka ng emperador. Kung talagang ayaw mo, meron namang paraan. Anong paraan? Bilisan mo, dalhan mo ako ng tao. Guro, tulong. May tao ba dyan? Sa madaling salita, nahulog ako sa tubig. Ang prinsipe ang nag-uwi sa iyo. Pinagbawal niyang tawagan ang manggagamot ng palasyo. Baka masira ang iyong pangalan. Siya pa mismo ang nagluto ng gamot. Nandyan ka na naman. Puro pag-ibig lang ang nasa isip mo, at yung mga lalaki't babae na walang hiya. Tama ang prinsipe. Huwag mong sasabihin ito kan inuman. Pero sa ilang araw, magkakaroon na ng piging sa palasyo. Natatakot ako baka may mangyaring problema. Anong kinakatakot mo? Namatay ka na nga noon, di ba? Pagpupugay kay Reynang ina. Tumalon sa lawa ang prinsesa. Alainan. Napakaganda. Hindi talaga nagkakamali si Aija sa pagtaya ng tao. Pero, mataas ang katayuan ng prinsesa. Magkasama lang silang nag-aaral ni Piao Piao. Tiyak na pagtatanungan siya. Huwag kang mag-alala. Alam ng lahat na siya ay isang simpleng babae. At saka, napakagaling mo sa pag-arte. Walang maghihinala sa iyo. Opo. Kailangan mo munang ma-quarantine, tapos magpanggap kang iniwan sa daan. Pagkamatay ng prinsesa sa pagkalunod, ang prinsipe na ba ang susunod? Huwag kang magmadali. Peke man ang prinsipe, peke pa rin siya. Hindi siya makakatakas kay Aija. Napakatalas talaga ng Reynang ina. Sa ganito, matatanggap ng prinsipe Hengshin ang posisyon ng maayos. Iyon lang ang alam ko. Mukhang ginamit lang si prinsesa ni Naliju. At Liopia-Opiao.
Ang tanga-tanga mo talaga. Noon, ako'y napakasutil. Nagdulot ako ng hirap sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw ang pinakamabait sa buong palasyo. Sige, dagdagan kita ng 1 puntos. Kaya, ako at ang prinsipe ay tunay na mga anak ng Imperatrix. HMM. Malapit nang dumating ang aliadong hukbo. Sa totoo lang, noong una, ang Imperatrix ay ilang beses nang nagdadalang tao, pero sunod-sunod ang pagkakalaglag niya. Minsan, sinumbatan mo ang emperador na bulag sa katakawan. Mas asama ang mga consort. At hindi ka man lang tinulungan ng reynang ina. Kaya ikaw ang naging kalaban ng lahat. Ang sarap siguro ng pakiramdam. Naku. Ang prinsesa. Naku. Ikaw, prinsesa. Nakalangoy na ako pabalik. Ikaw naman, dapat nakalutang ka na pabalik. O baka naman, may nakilala kang iba. Bakit mo? Hindi ka lang hindi namatay, pati hindi ka pa rin naging tanga. Ano? Ang cute naman. Sasabihin ko na ito sa taihaw. Ano ang gagawin ninyo? Kung malaman ng taihaw na ganito kakatanga, baka mas maaga pa siyang kumilos kaysa sa akin. Hulihin muna natin siya, saka na pag-usapan. Tumahimik ka muna. Sa tingin ko, nag-iba ka na kaysa dati. Ang mga hadlang ang nagpapaunlad sa tao. Kaya pala, si Liu Piao-Piao ba ay tauhan ng Taihaw? Po, sa totoo lang, gusto ng emperador na ang prinsesa ay mapakasal sa panganay na anak ng punong ministro. Ang paggawa ng Taihaw ng ganito, parang paglaban sa emperador, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Ang emperador ay hindi tunay na anak ng Taihaw. Ang tunay na anak na lalaki ng Taihaw ay si Prinsipe Hengqin. Balak niyang, huwag mong basta-bastang pag-usapan ito. Opo. Mukhang. Subukan mo ito, okay ba? Mukhang hindi naman ito mahirap. Nasaan ang banyo? Banyo. Pumasok sa banyo. Pupunta ako sa banyo. Ang una ng mga tao noong unang panahon ay napakatigas. Prinsesa. Si Liu Shu ba, ikaw ang nagkulong sa kanya? Ang kagawaran ng panloob na pamamahala ay walang tala na ikaw ay umalis sa palasyo. Bakit mo siya hahanapin? Bukas na ang salo-salo sa palasyo. Tiyak na magpapadala si Liu Dawan ng tao para magtanong. Kung ayaw mong pakawalan si Liu Shu, kailangan mong mag-isip ng paraan para harapin ito. Hayaan mo siyang magkasakit dito ng pansamantala. Ang galing. Matagal nang hindi ganito kaingay sa loob ng palasyo. Nga. Ngayon ay ang piging sa palasyo at sakto pa sa 15 araw, buwan ng kabilugan at kumpleto na ang lahat ng tao. Ang anak ay nagpapahayag ng pagbati sa inang mahal para sa malusog na kalusugan. Naway ang amang hari ay maging malusog magpakailanman. Naway ang reyna ay maging malusog. Ang alak na imperial ng palasyong ito. Ang bawat baso ay nagkakahalaga ng 181 bat. Totoo ang sinabi ko, masarap talaga ang alak na ito. Lumaki ka na talaga. Habang lumalaki ka, lalo kang naging malikot. Pero marami ka pang dapat matutunan sa asal. Katulong. Ilabas mo siya ngayon din. Hindi ba't sinabi mong magpapakita ka ng sayaw? Kaya't ihanda mo na siya.
Napakaputla ng mukha mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Ako. Hindi ako marunong sumayaw. Ang kakaiba naman. Noong nakaraang buwan, sumasayaw ka pa ng may panyo. E di ikaw na lang ang mag-aerobics show. O kaya naman, sayaw ng katutubo. Sa taong ito, hindi kami tumatanggap ng regalo sa pista. Kung may tatanggapin man, utak lang ng biochemist ang tatanggapin. Hydrogen, lithium, beryllium, boron. Ito talagang hindi ko kayang gawin. Kung ganoon ang sinabi mo, ibig sabihin, pareho rin tayo. Alaynan. 3 taon na ang nakalipas, nagmaneho kami ng pamilya para magbakasyon. Pero biglang may aksidente sa sasakyan. Pagkagising ko, nandito na ako. Ikaw, May pagsabog sa eksperimento ko sa kemika. anak ko rin nag-aaral ng kemika. Ang mga magulang ko, 3 taon na rin ang nakalipas. Nagmaneho para magbakasyon tapos nagka-aksidente. Sis, Nanay. sis, Ang tatay ko. kasama namin. Ang mga tita at tito. Walang nawawala. Ang saya-saya. Buo na ang pamilya natin. Hindi na ako nagtataka kung bakit magkamukha kayo. Siguro dahil sa tadhana. Hindi. Pero narinig ko kay Xiao Kui na. Sa palasyo, may bagong buntis na si Madam Shen. Hindi naman siguro yan kay Papa. HMP, malakas na malakas si Papa. Ma, humanap ka naman ng lalaking aalaga sa'yo. Puro mga eunuko lang ang nasa palasyo. Ganun ba? Hoy, sandali muna. Ma, sobrang adik ako ngayon sa mga seryeng tungkol sa intriga sa palasyo. Mga gwapong lalaki, pwede pa. Pero yung tulad ni Papa, anong mapapala niya sa ganong labanan? Dahil hindi mo pa naunawaan ang saya sa ganitong mga kwento. Sasabihin ko sa'yo, noong bagong salta pa lang ako rito. O naglakas loob ka bang sabihin, ang Reyna, na hindi ikaw ang nagpadala ng sabaw na yon? Bakit hindi ako maglalakas loob? May testigo kami. Ang inyong kamahalan, ang gamot na yon, ay ipinadala po ninyo sa akin para ibigay kay Feng Pin. Sabi ninyo, wala pang 3 buwang buntis si Feng Pin. Mahina pa ang sanggol sa sinapupunan. Kung ma-miscarriage man siya, wala namang kakaiba doon. Ipadala ko ba ng hayagan? Medyo tanga ka ba? Napakahalaga ng isang prinsipe. Huwag ka nang magdahilan pa. Ang Reyna, malapit nang dumating ang emperador. Ang emperador ay dumarating. Ang inyong kamahalan, si Feng Pin ay. Sabihin mo ang mahalagang punto. Ang inyong kamahalan, kumpleto po ang testigo at ebidensya. Ang Reyna ay. Dalhin siya palayo. Ilabas siya. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan, pinagbintangan po ako. Ang inyong kamahalan. Masaya naman pala. Pero hindi ba't matanda na si Papa? Pero ngayon, mayroon na akong anak, ikaw. Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi pa ako natalo sa debate sa universidad. At meron pa tayong hydrogen, nitrogen, lithium, beryllium, boron. Sa pinakamasamang sitwasyon, pasabugin na lang natin silang lahat. Ang prinsesa, pinapahanap na po kayo ng inyong kamahalan. Sabihin mo na sumasakit ang ulo ko dahil sa migraine. At dito na lang mag-alaga ang prinsesa. Ganoon po. Ang sumasakit ang ulo ko dahil sa migraine ay ang sikretong kodigo nating dalawa. Tito, naiisip ko pa nga. Akala ko hindi na kita muling makikita sa buhay na ito. Kaya binigyan mo ako ng pangalawang anak. Wala rin akong magawa. Halata na. Naiiyak na nga ako sa hinanakit. Parang lipunan ng sinaunang panahon dito. Karaniwan lang sa mga lalaki ang magkaroon ng maraming asawa. At higit pa riyan, ang tatay mo ay ang emperador. Noong nagkaroon ng iba si Gufo, iyakan at hinagpis ang inabot mo. Ikaw talaga, tita. Sa madaling salita, muling nagkakasama-sama na ang pamilya natin.
Hindi mo alam. Sa loob ng 3 taong ito, na-miss ko ang mga panahong kumakain tayo ng hotpot, na-miss ko ang mga araw na naglalaro tayo ng mahjong. Ano ba ang hirap doon? Ako, hindi ako. Ayusin ko na ngayon din. Pwede ba yan? Siyempre naman. Wan Gonggong. Narinig kong sumama na naman ang pagsakit ng ulo ni Emperatrice Wang, kaya dumaan ako para bisitahin siya. Nasa loob ang emperador. Dagdagan ng sabaw, dagdagan ng sabaw. Matutuyo na ang kaldero. Mukhang hindi maganda ang timing ngayon. Balik na lang ako sa susunod. Ang sarap kumain ng hotpot sa tag-init. Para akong bumalik sa nakaraan. Aray, bumalik na naman ang ugali mong maingay kumain. Tito. Ang hirap maging emperador. Sobrang hirap. Gaano man kasarap ang pagkain, kailangan mong kumain ng kaunti at hindi ka rin pwedeng kumain ng masyadong masarap. Kailangan mong kumain hanggang sa sumama ang pakiramdam ng tiyan mo. Masasabi ko talaga ang mga tao sa palasyo. Magagaling umarte. Pagdating sa galing sa pag-arte, maaasahan din naman yung kasama mong nag-aaral. Nakilala mo na siya, di ba? Bakit parang naguguluhan siya sa tingin ko? Hindi siya naguguluhan, ambisyoso talaga siya. Kung hindi, paano niya may isipang mangakit sa tagapagmana? Ang tagapagmana. Hayaan mo muna siya, may silbi pa ako. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng paraan para mapanatag ng kaunti ang loob ng nanay ko. Xiao Kui. Kumusta na si Liu Shi? Ilang beses siya nagising sa gabi, pero pagkatapos uminom ng gamot, tulog ulit. Ano ang sabi ng Imperial Physician? Huwag kayong mag-alala, Princess. Gaya pa rin ng inaasahan natin. Sinabi lang na acute illness ito, at kailangan ng tahimik na pahinga. Puntahan mo siya at gisingin. Bitawan mo ako. Kung malaman ng Empress Dowager ang ginagawa mo sa akin, hindi kanya palalampasin. Ganoon lang iyon noong may pakinabang ka pa sa Empress Dowager. Pero ngayon, alam ko na ang lahat ng maliliit na bagay na ginawa mo. Sa tingin mo, kailangan ka pa niya. Ano ang balak mo? Gusto mo lang ng magandang kinabukasan. Kaya kitang tulungan. Bakit bigla-bigla kang nagbago ng ugali ng ganito? Ano ba yung mga pinagsasasabi mong kalokohan? Ang pangit pakinggan. Alam kong gusto mo ang Crown Prince. Kung papayag kang lumipat ng panig, siguradong matutulungan kita. Paano naman ang panig ng Empress Dowager? Pagtatakpan natin ito, tapos na ang problema. Wala pang balita mula kay Liu Shi. Narinig ko na nagpapahinga pa rin siya para gumaling. Walang kwenta. Sayang lang ang pagod. Mabuti pa ang kalagayan ng princess. Ang kinatatakutan ko, baka magmadali ang emperor na mag-ayos ng kasal. At sa huli, si Shang Xiang ay mapabilang na naman sa kanila. Puntahan mo si Li Jun at sabihing mag-audience siya bukas. Ihahanda ko para sa kanya ang isang malaking regalo. Ang ibig mong sabihin ay... Aray, nakalakad ka na ba? Mabisa talaga ang gamot ng manggagamot ng hari. Kahit may sakit, gumagaling din. Ayusin mo ang sarili mo at magpaganda ka. Inimbita ko si Daisy ngayong gabi. Ang bilis naman. Pero hindi pa ako ganap na gumagaling. Puting-puti ang mukha mo, parang papel. Gusto ni Daisy ang mga babaeng mahina at kaawa-awang kaawa. Suotin mo ito ngayong gabi, yung gawa sa sutla. Tulungan mo akong maghintay kay Daisy dito. Sa ilalim ng ilaw, siguradong maganda ka. Tiyak na mahuhulog ang loob niya. Pero itong damit, pangregalo pa naman ito mula sa emperador sa iyo. Hindi gaanong importante ang damit kumpara sa tao. Bagay na bagay ito sa iyo. Tanggapin mo na. Opo.
Siya iyon, si Lee Jun. Wow, magkamukha talaga. Yung profile picture na ginamit para manloko sa Northern Myanmar, parehong-pareho. Binibini. Ayos ka lang ba? Hindi mo ba makita sa sarili mo? Tingnan mo, namumula ang mukha niya sa galit. Ang ganitong klaseng tao, kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi niya malalaman ang tunay na pangyayari. Hindi ko inakala na ang murang kuya kong ito, ay may ganitong kakayahan pala. Kaya pala ganoon na lang ang pagkagusto ni Liu Piao-Piao. Huwag kang tatakbo ng tatakbo buong araw. Ito, ang sintomas ng kawalan ng tiwala sa sarili ko. Hindi mo na kailangang ipakita. Basta alam mo sa sarili mo. Kuya, gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Magsalita ka ng maayos. May gusto sa iyo si Liu Piao-Piao. May silbi ka pa. Gusto ko siyang ayain ngayong gabi para mag-usap, para maging magkaibigan tayo sa halip na magkaaway. Gusto mo akong maging pain para maakit siya, di ba? Maglagay ka ng konting pain. Payag ka ba o hindi? Payag ako. Ang bait talaga ng kuya ko. Ang gamot na ito ay nakakapagpasigla ng pag-ibig. Kanina lang, sinabi iyon ni Taihao. Naiintindihan mo na ba ang lahat, Ginoo? Opo, naintindihan ko. Tulad nga ng sabi nila, kapag mas maraming isinugol, mas malaki ang makukuha kung magtatagumpay tayo. Hindi lang ikaw ang magiging kasintahan ng prinsesa, kundi lalong yayaman ang angkan ng Lee. Tiyak na hindi ko bibigin si Taihao. Ito ay inihanda para sa inyong dalawa. Ayon sa prinsesa, uminom ng isang shot, isang subo lang, mawawala ang lahat ng sama ng loob. Ikaw pala, nasaan ang prinsesa? Hindi ko po alam. Inutusan ako ng prinsesa na hintayin ka rito. Tara, uminom tayo. Bakit ang aga mo pang lumabas? Gusto mo bang pumasok pa ako? Kung gusto mo, wala akong tutol. Kumusta ang usapan ninyo? Ikaw ba ang naglagay ng gamot na yon? Ako ay isang prinsesa. Paano ako gagawa ng ganoong kalaswaang bagay? Nalasan ka. Ikaw. Anong gagawin mo? Siya ba iyong kakilala natin? Lee Jun. Hindi ko akalain na ganyan pala ang prinsesa sa likod ng mga tao. Kung alam ko lang ito noon, hindi sana ako naghirap ng ganito.
Pwede ba akong sumabay sa inumin? Para mas madali na ang trabaho. Bilisan mo. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Hindi pwede. Tiyak na may problema ito. Sandali lang, hintayin natin. Ano pa ang hinihintay natin? Saktong-sakto ang dating mo. Alam mo na ito, di ba? Ang alam ko lang ay, kung hindi talaga nagkataon, ang taong nakakulong ngayon, ako o ikaw ang maaaring nandito. Saan napunta ang lahat? Bakit ikaw? Mahal na hari, hindi ito ang sut lang ito na ibinigay ninyo sa prinsesa. Bakit may kasamang damit ng lalaki? Mukhang hindi na makapaghintay ang prinsesa. Gusto na talaga niyang magpakasal. Bakit ikaw? Ang cute-cute mo, lahat ito ay dahil sa cute na bunso na ito. Siya ay isang prinsesa. Ang prinsesa mismo ang nagdala ng mga damit para sa akin. Ako ay napagbintangan talaga. Sino ang mga nasa paligid? Dalhin ninyo palayo ang dalawang walang hiya na ito. Lumabas kayo rito. Nandito na pala kayong lahat. Lola, tatay. Mali ba ang oras ng pagdating ko? Kung gayon, ako ay... Gumawa sila ng hindi nararapat sa iyong silid. Paano natin ito ayusin? Ikaw na ang magpasya. Sa aking silid. Paano mo nagawang gawin iyon? Lahat ay dahil sa cute na bunso na ito. Nilagyan niya ng gamot ang aking alak. Ngunit ang alak na iyon ay galing din sa prinsesa. At ito pang damit ay galing din sa prinsesa. Ako talaga ang nag-ayos nito, pero hindi ako ang naglagay ng gamot sa alak. Kung gayon, hayaan ninyong tanungin ko ang prinsesa. Bakit ka naghanda ng espesyal na pagkain at alak? O baka naman lahat ng ito ay pinlano na ng prinsesa? Matagal na akong gusto ng prinsesa ng palihim. Ilang beses na niya akong inanyayahan sa palasyo. Kung hindi kayo naniniwala, subukan niyong magtanong. Hula ko, ang set ng pagkain at alak na ito ay para talaga sa prinsesa, pero dahil dumating ng biglaan ang tagapagmana. Kaya napainom si Ginoong Leo, nang hindi alam ang totoo. Pagkatapos, dumating si Ginoong Lee ayon sa usapan. Habang naghihintay sa prinsesa, nakainom siya ng ilang baso, kaya nagkagulo-gulo. Napakabasura. Ang gagaling ninyong magsalita. Tatay, may isa akong paraan. Subukan natin at malalaman natin. Poong haring mahal. Ano ito? Ito ba ang Toreng Hawanshan? Nailagay ako sa alanganin. Tulungan niyo ako, dakilang reyna. Ikaw, isang hamak na nilalang, ay may lakas ng loob na banggitin pa ang dakilang reyna. Sino ang nandyan? Kalag ka rin palabas ang estrangherong iyan, palayasin ang hamak na ito. Mula ngayon, hindi ka na kaibigan sa pag-aaral ng prinsesa. Ikaw ang naglagay ng droga sa alak, hindi ba? Ang daladalahan ni Legion ay hindi ko pa nabubuksan. Alam ko na. Ikaw ang nagbigay ng damit na Chujin. Para isipin ni Legion na ako ikaw. Ikaw, kaibig-ibig na babae, sinisiraan mo ako ng ganito. Sa panahon ngayon, hindi talaga patas ang mundo sa mga babae, kaya dapat mas mahalin mo ang iyong sarili.
Huwag mong hahamakin ang sarili mo. Mauna ka munang maghilamos at magmumog. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Tiyak na walang magkakalat tungkol sa nangyari ngayon. Xiao Kui. Po. Gongju. Bakit hindi mo na lang sinamantala ang pagkakataon para alisin siya? Nag-imbestiga ako. Si Liu Dalan ay isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kung ibibigay natin siya kay Empress Dowager Fu, magdudulot lang ito ng abala sa kanya. Hindi masama. Nagsisimula ka ng mag-isip ng mas maingat. Noong nanunood ako ng mga serye tungkol sa palasyo, naka-diaper ka pa lang noon. Natatakot ka? Sige, gawin mo na. Mabuti pa rin ang mod ni Gongju. Sinabi ni Emperatrice Dowager na puputulan ang ating supply. Natatakot ako na mahihirapan kayo. Ang ibang bagay, ayos lang. Pero dito sa inyo, mas mainit talaga kaysa sa ibang lugar. Ngayon ay rurok ng tag-init. Kung wala kaming yelo na tutulong, tiyak na mahihirapan kami sa susunod na 2 linggo. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Xiao Kui, kunin mo nga ako ng seliter, at dalhin mo rin ang isang malaking palanggana at isang maliit. Ano ito? Gagawa tayo ng yelo. Panoorin mong mabuti. Kapag natunaw ang seliter, hinihigop nito ang init, kaya lumalamig ang tubig hanggang sa maging yelo. At pwedeng gamitin ulit ang seliter. Napaka-convenient. Tingnan mo. Gongju, nagawa mo talagang lumikha ng yelo. Ang galing. Napakahusay. Gongju. Kanina, si Shenpei Niangyang, kakapanganak lang ng isang anak na lalaki para sa emperador. Inutusan ka ng emperador na puntahan at tingnan siya. Ate, sa wakas may lalaki na tayong anak. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa loob ng palasyo. Ay, hindi ba't nakita mo na ang pamangkin mo? Nagmamahal at nag-aalaga ka talaga. Hindi ko naisip yun. Kanina, sobrang seryoso ng mukha ng hipag mo. Akala ko tulad pa rin ng dati. Huwag mo na siyang pansinin. Tito. Bilisan mo, tingnan mo ang bunso. Ang cute-cute niya talaga. Nasaan ang nanay ko? Kakadating lang ng nanay mo. Pagkatapos tumingin, umuwi na siya. Narinig ng tayhaw na pumasok sa palasyo si Chang Gongzu. Pinapakiusapan kang makipag-usap sa emperador. Kakarating mo lang, manatili ka muna rito kasama ang bunso. May kaunting gawain pa ako. Paalam muna. Kakatapos lang uminom ng gatas ng maliit na prinsipe. Tulog na siya ngayon. Parang kamukha ng tatay ko. Pero noong bata ako, mas maganda pa ko. Ay, naku. Kanina pa nga, maayos na maayos ang bata. Pero hinigpitan ng prinsesa ang liig ng bata hanggang sa mamatay ito. Mahal na hari, ipagkaloob ninyo po sa akin ang katarungan. Ang kapal ng mukha mo. Ano bang kabulastugan ang sinasabi mo? Mahal na hari, kilalang kilala ninyo ang prinsesa. Isang tao ang prinsesa na napupuot sa kasamaan. At ang ugali niya ang pinakamabait. Naaalala ko. Noong nakunan ang reyna, nagdeklara ang prinsesa. Nababayaran ng dugo ng mga konsorte sa palasyo. Ang ugaling ganoon, malamang ay naging napakalamig na ng puso niya, di ba? Mula nang umalis ang mahal na hari, hanggang sa mawalan ng hininga ang maliit na prinsipe. Ang prinsesa lang ang nasa kwarto. Walang ibang pumasok, mahal na hari. Totoo po iyon. Tatanungin kita, ang pagkamatay ng kapatid mo, may kinalaman ba sa'yo? Mahal na hari, Hindi ko inakalang gagawin mo sa akin ang ganito balang araw. Maraming salamat, tinuruan mo akong mabuhay sa loob ng palasyo. Tanong ko lang sa inyong dalawa, paano ninyo nagawang saktan ang bata habang iniiwasan ako at si Consort Shen? Isinusumpa ko sa langit.
na hindi ko sinaktan ang maliit na prinsipe. Ako rin po ay nangangahas sumumpa. Ako rin po ay hindi nangangahas. Kung gusto ninyong tulungan ang reyna na maghiganti, kunin ninyo na lang po ang buhay ko. Bakit kailangan pang saktan ang isang maliit na bata? Talagang walang kwenta. Malinaw na may taong sadyang nagparatang sa prinsesa. Po, pakiusap po, pag-isipan ninyo ito ng mabuti. Sino ba? Ikaw ay patuloy na nagsisikap na protektahan ang iyong sariling anak. Ngunit paano mo masasaktan ang iyong sariling anak? Po, ang ebidensya ay narito na sa harap ninyo. Bakit pa po ninyo dinadaya ang inyong sarili? CJ, ngayong araw, ako na ang gaganap nitong kasamaan. Mga tagapag-alaga, dalhin ang reyna at ang prinsesa sa malamig na silid at ikulong. Sandali. Ama. Dahil sa pangyayaring ito, ang bawat panig ay may kani-kanyang katwiran. Hindi ito madaling pagpasyahan. Hayaan ninyo po akong subukang humanap ng paraan. Ako ang tunay na batang siyentipiko. Noong panahong iyon, ang lugar kung saan ako nakatayo at ang kwarto sa loob ni Consort Shen ay pinaghiwalay lamang ng isang pader. Ibig sabihin noon, ang bata ay sinakal sa likod ng pader. Imposibleng hindi ito alam ni Consort Shen. Ang pinakamakatwirang paliwanag ay, ang bata ay hindi talaga kanyang tunay na anak, kundi ginamit lamang upang paratangan ako at ang aking ina. Tagapagmana, kumpleto na ang mga saksi at ebidensya. Bakit pa po kayo? May paraan ako upang patunayang ako ay inosente. Nalutas ko na ang kaso. Inyo pong kamahalan, nagawa ko na po ang iniutos ng prinsesa. Naglagay ako ng parehong dami ng asin sa 2 basong ito ng tubig. Maaari na pong magsimula. Buti na lang at nakarating ako sa oras. Kung hindi, kung patay na ng kalahating oras ang tao, hindi na maaaring makuha ang dugo. Sa puntong iyon, wala na talagang matitirang ebidensya. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ang ibig sabihin, ang batang ito ay walang kinalaman kay inyong kamahalan at kay Shenfei. Ang 2 basong tubig na ito ay saline solution. Magagamit ito para malaman ang blood type. Kung magkapareho ang blood type ng 2 tao, maghahalo ang kanilang dugo. Pero walang nagbago sa 2 basong ito. Ibig sabihin, iba ang kanyang blood type kay inyong kamahalan at kay Shenfei. Magkaiba ang kanilang blood type, kaya nga, walang kinalaman ang batang ito sa kanila. Ano? Ano yung blood type na yan? Hindi ko yan narinig kailanman. Kalakaran mo yan. Dapat po kayong maniwala sa akin, inyong kamahalan. Inyong kamahalan. Tama na. Alam na po ng ama ko. Paano mo nagawa to? Paano mo nagawang gawin to? 8 buwan ng buntis si Shenfei. Paano niyo pa nasasabing walang kinalaman sa kanya ang bata? Nasaan na ang anak niya? Ama, sa palagay ko may kakaiba. Kaya ipinasuri ko ang tungkol sa yaya, at nalaman na noong nakaraang kalahating taon, nakapagreserba na siya ng sanggol sa sinapupunan ng hipag niya. Pagkatapos, nagpanggap si Shenfei na nanganak. At palihim na lumabas ng palasyo ang yaya, para kunin ang bagong panganak na sanggol, mula sa hipag niya. Nang suriin ko, agad kong nalaman. Anak ko. Hindi mo sinabi na dadalhin mo siya sa palasyo para maging komportable. Kahit sino, hatakin palabas ang yaya at mga utusan at bitayin. Si Shenxi ay nagpanggap na buntis, nagpagulo sa pamilyang mahalika. Dapat arestuhin, ang ari-arian ay kumpiskahin, at pahirapang bitayin. Tingnan mo, ang peking ama ay naging tunay na ama. Ang galing talaga.
Ang paraan ng pagsusuri ng dugo kanina. Sa totoo lang, hindi gaanong tumpak. Ang blood type ng mga magulang at anak ay hindi naman kailangang magkapareho. Pero para sa mga gustong maghanap ng butas tulad nito, pwede na yun. Kung ganoon ka katalino, bakit mo hinayaan na magtagumpay muli si Liu Piao? Mahaba ang kwento tungkol doon. Dati akong baliw sa pag-ibig, eh. Pero pagdating sa bagay na to, ilang araw ka nang nakauwi, Oo nga, balita ko, galit na galit si Liu Darren. Pinilit kanyang magpakamatay. Pagkatapos doon, nagpunta si Liu Dayan para makipagkita kay Tai Hao. Kaya naman, si Liu Piao ay ligtas na. Pakiramdam ko, mayroong isang lihim na plano. Nag-ayos ng selebrasyon ng prinsesa para sa iyong matagumpay na pagbabalik, kaya't espesyal akong hamuli ng kalapati. Subukan mo ulit, masarap ba yung pigeon milk nung huli? Talagang matako na pusa ito. Hala, ano ito? Lihim na kumilos si Tai Hao. Hinailan niya sa kanyang panig ang mga matataas na opisyal at general sa korte. Natatakot siya na. Ang panghuling layunin niya ay itaas ang kanyang tunay na anak na lalaki, si Prince Hengxin, bilang emperador. Malamang magkakaroon ng kudeta si Tai Hao sa lalong madaling panahon. Kailangan kong magplano ng maaga. Ang Crown Prince ay aking tunay na kuya. Dapat tiyakin na siya ang aakyat sa trono sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ako at ang aking ina ay makakapamuhay ng payapa. Kuya, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Tahimik lang tayo, at gawin natin ang isang malaking bagay. Anong klaseng malaking bagay? Sandali lang, babalik ako. Ito ang mga baril at kanyan. May kasabihan ang mga pilosopo, ang katotohanan ay nasa abot ng kanyan. Kung gusto nating patumbahin si Tai Hao at Hengxin Wang, kailangan natin ng mas matibay na sandata. Pero sa ngayon, kulang na kulang pa tayo sa bakal at pulbura. Plano mo bang? Kuya, kung ayaw mong maging emperador, di ka magiging mabuting tagapagmana. Ang kinabukasan ko at ni inay, nakasalalay na sayo. Sige, ako na ang bahala. Ako na ang hahanap ng mga materyales. Gaano karami ang gusto mong ipagawa? Gawin muna natin. 1,000 baril, 10,000 kanyan. Ha? Hoy! Alam mo ba kung magkano ang magagastos nito? Hindi ba tayo ay prinsesa at tagapagmana? Paano tayo mawawalan ng pera? Wala. Wala talaga. Walang pera ang kaban ng bayan ngayon. Paano na tayo? Maliban na lang kung patayin natin ang mayayaman at tulungan ang mahihirap. May isa akong napakagandang plano. Samsamin ang yaman. Sino ang sasamsamin natin? Narinig ko na sa loob ng palasyo, parang may mga ina ng ilang konsorteng napakayaman. At marami rin silang masasamang ginawa. Wala lang tayong ebidensya. Kaya't maghintay lang tayo ng pagkakataon. At bigyan sila ng pagkakataong magkamali sa harap ng publiko. Mahal na hari, tulungan ninyo po ako. Kausap ko po si Prinsesa Zhang. Dumating ang Imperatrice na galit, walang ano-ano, sinampal niya ako. Kung hindi kayo dumating ng maaga, malamang nabasag na ang mukha ko. Emperatrice, bakit niyo po ginawa yon? Yung hipag ko, nang makuha na niya ang malaking posisyon sa palasyo, ay mahilig nang gumamit ng kapangyarihan para manakit at manginsulto ng iba. Talaga bang akala mo, na sa iyo lang ang palasyong ito? Kahit si His Majesty ay naniniwalang sinaktan kita ng walang dahilan. Maraming nakakita, itatatanggi mo pa ba? Gusto ko lang na alagaan ni His Majesty ang kanyang kalusugan. Nang masabi ito, nagalit at nahiya ang Empress. Yung pabangong supot na daladala ni Father, sa baywang, pwedeng makita ko. Naalala pa ba ni Father ang pabangong supot na ito? Noong nakaraang buwan, ito ang regalong bigay ng Empress Dowager mula sa hangganan. Ang ganitong bagay ay matatagpuan lang sa Kangsho Palace.
Anfei, bakit mo ibinigay sa akin ang pabangong supot na ito? Ako. Nakita ko lang na abala si father nitong mga nakaraang araw, kaya ibinigay ko para sa kanyang kalusugan. Naniniwala si His Majesty sa mga salita ng iba, pero hindi sa asawang kasama niya mula pa sa simula. Ginamit ni Anfei ang pabangong supot para linlangin si His Majesty. Kung talagang gusto niyang alagaan ang kalusugan, bakit hindi niya tinawag ang Imperial Doctor para magsuri? May ulat po, His Majesty, ang katawan. O ay may matagal nang nakaimbak na lason. Ang lakas ng loob mo. Naglakas ka ng loob na lasunin si His Majesty. Protektahan mo pa ba siya, father? Dahil nilason ni Anfei ng palihim, si His Majesty dapat siyang alisin sa pwesto. Ang pamilyaan ay dapat kunan ng ari-arian at ipatapon. Inay. Sa pagkakataong ito, nanalo tayo. Prinsesa. May naganap na pagsamsam ng ari-arian mula sa bahay ng ina ni An Guifei. Nakakuha ng hanggang 1,500,000 bat. Ibig sabihin ng koro ng prinsipe, halos lahat ay isinamsam para sa estado. Kaunti na lang ang naiwan. Iiwan ko ito sa iyo bilang reserba. Naiintindihan ko na. Anong nangyari? Nanalo ka na, hindi ka pa rin masaya? Ginawa akong sobrang disappointed ng tatay ko. Makakatulong ba ito para gumanda ang pakiramdam mo? Baril. Ganito kabilis mo natapos. Kailangan pang ayusin ng kaunti, pero... Ito, itago mo na. Baka kailanganin mo ito sa hinaharap. Oo nga pala, narinig ko, kamakailan, ang aking ama, patuloy na pinapabura ng maraming consort. Isa sa kanila ay si Liu Fei. Siya ang tunay na ate ni Liu Piaopiao. At mayroon din siyang pangatlong anak na lalaki. Liu Piaopiao. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na may taong ito. Masama ang balita, prinsesa. Ang pangatlong anak na lalaki ay malala ang pagsusuka at pagtatae. Pinatutunayan ni Liu Fei na ang reyna ang naglagay ng lason. Poong hari, ang ikatlong prinsipe ay 5 taong gulang pa lamang. Mahina na nga ang katawan. Inutusan pa ng reyna ang mga alila na gumamit ng gawgaw ng kamoteng kahoy para gawing bola-bola ang bilog. Kumpirmado na ng mga manggagamot ng palasyo. Malinaw na ito ay sadyang pananakit, poong hari. Reyna, may sasabihin ka ba? Ang gawgaw ng kamuting kahoy ay karaniwang ginagamit sa kusina ng palasyo. Kung talagang ako ang maglalagay ng lason, gagamit ba ako ng ganitong taang paraan? Ama, sandali lang. Ang gawgaw ng kamoteng kahoy ay hindi nakakalason. Ngunit kung ihahalo sa pulot, ito ay magdudulot ng pagsusuka. Maliwanag itong nakasulat sa ikatlong aklat ng sinaunang libro ng halamang gamot, ang kamoteng kahoy at pulot, nakakasira sa sikmura at pali. Ang mga merienda sa palasyo ni Liu Fei ngayong araw, ay may kasamang mabangong sabaw ng pulot. Pag-uulat sa poong hari, sa suka ng ikatlong prinsipe, may natagpo ang mga tira ng pulot, at sa mga kuko ng yaya ay may bakas ng pulot. Binayaran mo ang yaya, para palihim na magpakain ng pulot pagkatapos pakainin ang prinsipe, at pagkatapos ay isisi ang kasalanan sa reyna. Ngunit hindi mo alam, na ang pulot ay magkakaroon ng epekto pagkalipas ng kalahating oras. Kung hindi kayo naniniwala, poong hari, subukan ninyong magpatikim sa iba. Liu Shai, anong kapal ng mukha mong gamitin ang prinsipe bilang kasangkapan, mga tao? Ilabas niyo ang masamang babaeng ito, gugugin hanggang mamatay. Poong hari, ako ay pinagbintangan. Poong hari, ako ay talagang pinagbintangan. Poong hari, tiyak na may pagkakamali sa pangyayaring ito. Lola, bakit kayo nagmamadali ng ganito? O baka naman may kinalaman kayo sa pangyayaring ito? Bastos, sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita sa akin ng ganyan? Tama na. Ang pangyayari ngayong araw, dito na lang matapos. Reyna, bumalik ka muna sa Kangshu Palace para magpahinga. HMP, nakakasawa na ang ganitong pakulo. Kailangan kong lipulin silang lahat balang araw. Ang tunay kong ina, ang prinsesa, ay nagpapanggap na trainee, lumabas kasama ng tagapagmana. Namatay si Gilyu dahil sa parusa. Naapektuhan din si Gilyuda. Pakipasabi naman kay Liu Pingping at Li Jun. Suportado ng Yuan family siya sa loob ng maraming taon. Panahon na para maging kapakipakinabang siya. Opo,
Aayusin ko na po agad. Ano bang kinakabahan ka ng ganyan? Kasi malapit na tayong kumita ng pera. Syempre naman, dapat lang nakabahan ako. Anong pera? Kuya, isinama kita para makalabas. Dahil gusto kong malaman kung paano kumita ng pera sa labas. Ngayon, alam ko na. Anong paraan? Sa ganitong init, dapat gumawa tayo ng ice cream, kumain ng ice cream. Konti lang ang malamig na inumin dito. Gawin nating sikat to. Tara na. Mga hayop na may espada. May daan sa langit, ayaw mong tahakin. Walang pintuan sa impyerno, pero papasok ka pa rin. Lene. Lene. Maya-maya lang makakakita na tayo ng masaya. Tara na. Halika na. Halika na po, Ginoo. Sa wakas, nakalabas din. Gusto ko talagang makapasok at makita ang loob. Hindi ka pwedeng pumasok. Oy, sino yun? Shensia, ang tagal nating hindi nagkita. Ahahaha. Ginoo, nako, ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Ang tagal kong naghintay sa'yo, halos hindi na ako makapaghintay. May importante daw siyang sasabihin sa'yo. Gets ko na. Kuya, ang unfair mo naman. Palagi ka narito eh. Kanina pa, ayaw mo akong papasukin para makipaglaro. Eddie, pasok na tayo at uminom. Tandaan mo, huwag kang magtakbuhan at maglaro ng kung saan-saan. Sige, sige, susundin ko lahat ng sinasabi mo, kuya. Bilis, bilis, dito ka. Ginoo, sa wakas dumating ka na. Aalis na ako. Aalis na ako. Ako, hoy, hoy, anong nagmamadali? Hintay ka, hahanap ako ng maganda para sa'yo. Akala ko pa naman mabait ka. Hindi. Bakit may kakaibang selos akong nararamdaman? Nakakainip na talaga. Mas mabuting lumabas muna ako at huminga ng sariwang hangin. Ay. Ikaw pala. Ang tapang mo. Ano ang pinaiinom mo sa akin? Huwag kang mag-alala, Binibini. Alam ko namang may iniibig ka, kaya pala lumabas ka ng palihim para makipagkita sa akin. Sa bandang huli, ikaw ang magmamakaawa sa akin. Ngayong gabi, bibigyan kita ng kasiyahan. Umalis ka. Pipilitin mo pa ba? Pahihirapan kita hanggang sa ikaw ang lumuhod sa akin. Sino yan? Ang prinsipe. Array. Po, hindi, Ginoo. Karapat dapat akong mamatay. Talagang karapat dapat akong mamatay. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hahanap ako ng antidote. Aalis ako para humanap ng lunas sa lason. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Ikaw ba ay tao mula sa sinaunang panahon? Talagang wala ka sa sarili. Manatili kang nakahiga ng mahinahon.
Kahit hindi tayo tunay na magkapatid. Hindi mo pa rin dapat gawin ito sa sarili mo. Ano ang ginagawa mo? Ganito kabilis ang epekto ng gamot na ito? Wala ka bang naaalala? Gusto kong patayin si Lee Jun. Tumakas na siya. Ipinadala ko na ang mga tao para hanapin siya sa buong lungsod. Ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa iyong reputasyon. Kailangan nating maging maingat. Kapag nakita ko ang gagong iyon, puputulin ko siya ng pira-piraso. Tutulungan kitang putulin siya. Paano naman ikaw at si Bailan? Lahat ay peke. Narinig kong siya at si Bailan ay hindi tunay na tao. Bakit ako matutuwa? Ang taong nasa harapan ko ay ang tunay na kuya ng katawang ito. Ikaw ay isang tao, mula sa sinaunang panahon. Narinig ko na sinabi ni Mama, muntik na may mangyari sa babaeng muntik na mapagkamalang. Kasintahan ni Huaman Lu, muntik na maabuso. Sinadya ni Bailan na aliwin siya. Mukhang may plano si Taizi at Bailan. Pakiramdam ko kakaiba, hindi ko alam kung bakit. Hindi pwede. Kailangan kong mag-imbestiga para malaman ang totoo. Kanina, bakit mo sinabi yon? Para guluhin si Xiaoxi. Taizi, hindi ko ginawa iyon. Nag-aalala lang ako kay Gongzhu. Tungkol kay Taizi, nakapag-imbestiga na ako. Pero kung magpapatuloy pa, wala nang atrasan. Sabihin mo na. Noong panahong iyon ng mga anak si Huang Hao, pinalitan ni Taihao ng pusa si Taizi. Dapat alam mo rin ito, kaya ang totoong pagkatao mo. Taizi, kailangan mong mag-ingat kay Taihao. Anong nangyari? Bakit ka ganyan kalito? Paumanhin po. Huwag mo na iyon isipin. Tumayo ka na, gusto ko nang umuwi. Sige. Binibini. Galing ka ba sa bahay para maglibot? May problema ka ba? Medyo pagod lang ako. Bakit mo ako sinusundan? Bakit hindi ka nalang umuwi sa kwarto mo? Kanina, sinabi mo ibibigay mo sa akin ang plano, di ba? Sandali lang. Heto na. Kaya magpahinga ka ng maayos. Kapag tapos na ito, dadalhin ko agad sa'yo. Binibini, anong nangyari? Tumawag ng doktor, kahit sino. Umuwi na ang tagapagmana at ang binibini. Hindi nagtagumpay si Lee Jun. Hinahabol pa siya ng mga tauhan ng tagapagmana. Nagtagumpay si Liu Piao-Piao. Mas mabuti pa nga na nagtagumpay si Liu Piao-Piao. Maghihintay ako at manonood. Kumusta na ang prinsesa? Hindi pa rin bumababa ang mataas niyang lagnat. Mga pambihirang doktor. Ano na nangyari sa prinsesa? Bakit kaya lahat ng mga katulong sa palasyo ng prinsesa ay may mataas na lagnat na hindi bumababa? May ipagpapaalam po ako sa Reyna Ina. Ito ay isang salot. Umalis ba ang prinsesa sa palasyo kamakailan? Baka nakasalamuha siya ng mga palaboy sa labas. 3 araw na ang nakalipas mula noon. Malamang kumalat na ang salot sa buong palasyo. Talagang naging salot na ito. Siya pa man din ang prinsesa ng ating bansa.
Naglakas loob pang lumabas ng palihim, at nahawa pa, dinala pa pabalik ang salot. Dapat manatili siya sa kanyang silid sa Zion Pavilion. Huwag siyang lalabas kahit isang hakbang. Ina, huwag naman po ganyan. Nais mo bang ang buong palasyo ay mamatay dahil sa iyo? Emperador, ayaw mo na bang mabuhay? Guro. Guro. Huwag kang mag-alala, ina, gagaling ako, sigurado. Kailangang gumaling ako. Isang buwan, prinsesa, isang buwan na tayong nakakulong. Bakit hindi ka nababahala? Narinig ko na isinara na ang buong lungsod. Tinawag pa ng reyna ina ang mga grupo para pigilan ang salot. Sinadya kong makulong. Nagre-research ako. Walang kabuluhan ang ganitong maliit na salot. Naranasan ko na ang taong 2020. Ang iyong kamahalan, prinsipe, ano po ang ginagawa ninyo rito? Nandito ako, may ipapakita akong maganda sa'yo. Ganito ka-Abiles. Sinusunod lang ang plano at recipe na binigay mo. Maayos naman ang lahat. Parang kopya talaga ng gamit natin ngayon. Halos walang pinagkaiba. O baka siya rin ay lihim na recipe, tingnan ang simbolo sa bawat quadrant. Bayon, ako si Haito. Malaking martilyo, 80. Maliit na martilyo, 4 po. Ano pong sinasabi ninyo, prinsesa? 9 na taon ng compulsory education. Tagapagmana ka rin ng sosyalismo, di ba? Oo, mga 5 taon na ang nakalipas nang pumasok ako sa palasyo. Makalipas ang 1 taon, ang mga alaala ng Crown Prince ay nagsimulang bumalik. Saka ko lang nalaman ang tungkol sa lihim na plano tungkol sa pinagmulan. Narinig mo na ang lahat noong araw na yon, di ba? 5 taon na ang nakalilipas. Nauna ka pa sa mga magulang ko. Matagal mo na palang alam. Wala akong magagawa. Ang lihim na code na ginamit ninyo sa piging noong araw na yon, napakahalata na. At saka ang mga salitang ganoon. Noong bagong dating lang dito ang nanay ko at sila, napag-usapan na rin yon. Ano ang trabaho mo bago ito? Bago ako dumating, buong gabi akong nagre-research. Pagbangon ko, hinimitay ako. Chemistry experiment. Pag-dissect ng palaka. Med student. Chemistry student. Hindi bihasa sa kasaysayan. Hindi sanay sa mga usapin ng palasyo. Kaya ipinadala ko ng langit para mag-aral ng mabilisan. Magkababayan pala tayo. General Luo, si Prinsipe Heng at ang reynang ina, magsasagawa ng kudeta ngayong gabi. Utos ng reyna ang aking sinusunod, upang protektahan ang palasyo at ang kaligtasan ng prinsesa. Sa iyo na nakasalalay ang lahat ngayong gabi, General Luo. Mag-uumpisa na sila. Paano tayo hihingi ng tulong? Huwag po kayong mag-alala, prinsesa. Nakahanda na po ang lahat. Sundan ninyo po ako, prinsesa. Tingnan ninyo po, prinsesa. Ang daming baril. Opo. Kung gayon, wala na tayong dapat katakutan. Tiyak na mananalo tayo. Ipatawag mo na ang iyong mga tauhan. Magsimula na tayo. HMM. Oo. Opo. Ang lalaking duwag na ito. Bagay ba siyang maging hari? Sino ang nandoon? Ilabas silang lahat. Bitayin agad. Gusto kong malaman kung sino ang mailakas ng loob na sumuway. Hindi ako ang hari. Nagkakamali kayo ng pagkakilala. Hari. Hindi pa dumarating si General Lu. O baka may nangyari sa daan? Nakakakahiya talaga. Saan siya makakapantay sa aking heng? Kung ang kuya ng hari ay luluhod sa harap ko, humingi ng tawad sa pamamagitan ng pag-ok sa ulo ng 3 beses, at pagkatapos ay kunin ang aking marangal na reyna, at ang selyo ng emperador, at iabot sa akin gamit ang 2 kamay, saka ko lang bibigyan ng bagong buhay. Ano sa palagay mo, reyna? Sa tingin ko, mas masahol ka pa sa aso. Talagang hindi mo alam ang kamatayan. Sino ang nandoon? Hila-hilain ng reyna palabas, ngayon din. Tigilan mo yan. Lesiu. Nandito na naman kayo. Parehong mapapahamak din kayo. Mabuti.
Kumpleto na ang pamilya ninyo. Sa ganitong paraan, pagdating sa kabilang buhay, magkakasama-sama ulit kayo. Haha, hahaha. Ikaw talaga ang walang utang na loob na pamangkin. Papatayin mo ang buong pamilya ko. Ipagpapatuloy mo pa bang igalang kita? Mag-isip ka. Anong klaseng sikretong armas ito? Bakit ganito kalupit? Ito ay tinatawag na life beggar. Ang tuso talaga ng batang ito. Ibigay mo sa akin ang life beggar. Paumanhin. Wala akong balak na patawarin ka. Batang salbaha. Ang buong palasyo ay sakop na ng mga tauhan ko. Ang mga sundalong tagapagtanggol ng lungsod ay pinalitan na ng mga tao ko. Sa isang bagay na ganito lang. Akala mo makakaligtas ka? Sa palagay ko, dapat kang makinig sa akin ng maayos, kung hindi. Bang. Hahaha. Ngayon, ikaw na ang dapat lumuhad sa akin. Kanino ba talaga nasa kamay ang palasyo at ang kabisera? Hintayin natin at tingnan. Sakupin natin ang palasyo. Kung magtagumpay tayo, gagawin kitang general. Ano man ang mangyari, ang posisyon ng hari ay magiging akin magpakailanman, Heng. Mamatay kayong lahat. Huwag naman. Ayaw ko. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Dahil silang lahat ay mga tauhan ko. Imposible. Naiingayan na ako sa iyo. Heng. Kursunada ka. Pinatay mo ang aking Heng. Legion, hayop ka. Tumahimik ka na lang. Ipinagmamalaki ka ng nanay mo, Sisi. Akala niyo ba panalo na kayo sa ginawa niyo? May isang bagay pala akong nakalimutang sabihin sa iyo. Reyna, hindi mo alam ano. Peke ang prinsipe ng koronang ito. Ang tunay na prinsipe ng korona. Matagal ko nang inilibing sa lupa. Ha, bless you. Isang walang kwentang komedyante lang siya. Ano ang ibig mong sabihin? Subukan mong hulaan, inay. Ang prinsipe ng korona na nasa harap mo. Peke ba talaga o hindi? Hindi pwede. Hindi pwede. Impossible. Matandang bruha. Ngayon, makakasama mo na ang anak mo. Bakit mo? Isinumbong sa akin ang napakahalagang sekretong ito. Dahil bago ako napunta rito, ako ay isang ulila, ngunit sa loob ng 3 taon sa palasyo. Naging pamilya ko na kayo. Ano man ang pinagmulan ng orihinal kong katawan. Walang saysay yun para sa akin. Inay. Para sa iyo at kay Sisi. Para sa buong bayan. Kailangan nating magtulungan ng lubusan. At magiging anak mo ako magpakailanman. Napakaganda. Huli na po ang pagdating ko upang iligtas ang hari. Patawarin po ninyo ako, Reyna. Nailigtas ng mga magigiting na kawalang hari. Bibigyan ko kayo ng malaking gantimpala. Salamat po, mahal na hari. Hala, ikaw. Ano ang nangyari? Ayos lang ako. Manggagamot ng hari. Bilisan ninyo, tawagin ang manggagamot ng hari. Ayos lang ako. Pakiramdam ko lang ba ito, ang relasyon ni Tazy at Gongju? Parang kakaiba ang itsura. Ang haba ng pilik mata mo. Huwag kang gumalaw. Nakakatakot naman. Nag-aalala ka sa akin? Sabi ko na nga ba, na naginip ka kanina. Paulit-ulit mo akong tinatawag sa pangalan sa iyong panaginip. Imposible. Nanaginip ka talaga tungkol sa akin? Kwento mo nga sa akin. Gising ka na, tumayo ka at uminom ng gamot. Hindi ko kaya.
Hindi ako makagalaw. Talagang hindi ako makagalaw. Hindi ako makatayo. Tulungan mo naman akong painumin ng gamot. Hindi ka makaka. Galaw talaga. Hindi talaga ako makagalaw. Tumayo ka na at uminom ng gamot. Ayoko. Tumayo ka na. Bilisan mo, tumayo ka at uminom ng gamot. Bibigyan kita ng candy bilang gantimpala. Hindi naman ako bata. Bilisan mo, baka may dumating. Sige na nga. Huwag mong sasabihin na dumating ako. Alaynan. Kuya, hindi mo ba gustong mag-asawa ng isang babaeng mabait at maalaga? Noon, medyo matapang ang manugang mo, at kailangan mo pang umasa sa kanya, kaya hindi mo nakuha ang gusto mo. Pero ngayon, iba na. Ikaw na ang nasusunod, gagawin mo. Ang anumang gusto mo, huwag mo nang intindihin ang sasabihin ng iba. Sino bang may pakialam sa'yo? Nag-aalala ako kay Chichi. Ayokong masira ang relasyon nating mag-ama. Ha? Ikaw, para kang nanay mo. Akala mo wala akong kakayahan. Hindi mo ako gaanong pinapahalagahan. At saka, sa huli, ang mga babaeng anak ay mag-aasawa rin naman. Anong klaseng asawa? Hindi. Ang anak ng isang byuda. Mag-aasawa rin naman ng malayo para sa relasyon. 10 o 8 taon bago magkita ulit. Huwag kang mag-alala dahil sa batang iyon. Kung ganyan ang sinasabi mo, ibig sabihin may gusto ka na. Ako ang kapatid mo. Paano ko hindi malalaman? Kung gayon, itatalaga kita bilang pamangkin ni Faye. Dalhin mo siya para maligo at magpalit ng damit. Ngayong gabi, ikaw ang pipiliin kong papasok sa silid. Maraming salamat po, mahal na hari. Kuya. Hanggang ngayon, bata-bata ka pa naman. Magmadali ka at magkaroon ng 2 o 3 anak na lalaki. Ito ang pinakamahalaga. Hindi pa matatag ang posisyon bilang prinsipe ng tagapagmana. At siya ay tunay na anak. Nakakabahala iyon para sa ibang tao. Sa mga panahong ito, magpanggap kang may sakit at huwag munang pumasok sa trabaho. Kuya, samantalahin mo ang pagkakataong ito para palagwin ng husto ang ating angkan. Mga kawani ng pamahalaan, nagpupugay kami sa Reyna. Maaari nang tumayo ang lahat ng kawani. Salamat po, mahal na Reyna. Sa mga nakaraang araw, ang mahal na hari ay may karamdaman. Kinakailangan niyang magpahinga ng tahimik sa kanyang kama. Sa susunod na 2 araw, ako ang hahawak sa tungkulin bilang kahalili ng mahal na hari upang pangasiwaan ang mga gawain ng estado. Bagamat ang Reyna ay ina ng bayan. Sa huli, isa pa rin babae. Paano maaaring pangasiwaan ng isang babae ang mga gawain ng estado? Noong nakaraan, may mga aral tayo mula kina Lizzie at Wu Hao. O baka naman susundin ng dinastyang ito ang kanilang mga yapak. Inihahambing ninyo ako kina Lizzie at Wu Hao. Masyado naman yatang karangalan iyon para sa akin. Wala akong kakayahan tulad ni Lizzie, at wala ring katusuhan tulad ni Wu Hao. Ang meron lamang ako ay isang pusong umiibig sa bayan at sa mga mamamayan. Mga kawani ng pamahalaan, kami po ay nag-aalay ng aming tulong sa Reyna. May kinain ka ba para sa digestion? Ang nanay ko ang nasa likod ng pangangalaga sa politika. Medyo nag-aalala rin ako ng palihim. Noon, pinilit ni Prince Heng na magbitiw sa trono ang emperador, pero parang wala namang panic reaction ang nanay. Kahit na ganito lang kaliit ang meeting room. Para sa kanya, parang guro lang na nagtuturo sa classroom. Kung ganito ang sasabihin mo, kung ikaw ang maging emperador, siguradong madali mong makokontrol ang lahat. Pero hindi ako mahilig makisalamuha sa iba. Ayoko maging ganoon. Ayos lang. Ako naman ang gusto maging emperatrice. Kaya't ako'y magbibitiw sa posisyon bilang tagapagmana. Sa halip, maging asawa na lang ako ng emperatrice mo. HMM. Kuya, narinig ko, yung emperatrice sa meeting room. Grabe talaga, sobrang lakas ng dating sa lahat. Hindi tumitigil ang papuri ng mga opisyal. Ano? Ayoko sa mga babaeng ganyan, pala atensyon. Hindi ko kaya. Saan man siya pumunta, gusto ko siyang eye pressure. Gusto kong patunayan na mas mataas ako sa kanya palagi.
Grabe na ito, panahon na ito ng sinaunang panahon. Ngayon, ako na mismo, ang magpaparamdam sa kanya ng sakit. Mabuti nga, natatakot lang ako na baka kailanganin niyang magtiis. Tulad ng nakaraang buhay na puno ng hirap. Isa pa, ngayon. Natutulog ka pa rin? Ang lakas na ng araw ngayon. Kaya mo yan, konting pilit pa. Naimbestigahan na ang tiyo mo. Sino? Si Cheng Pian, ang general, ang totoong tiyo mo sa buhay na ito at sa nakaraan. Sinisiyasat siya ng mga opisyal ng palasyo tungkol sa pagkulong sa mga sundalo, panggagahasa sa mga babaeng taga-nayon, at pakikipagsabuatan sa kaaway. Bawat kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan. Paano natin siya pwedeng palampasin? Siya at ang iyong ina ngayon, magkasama sa tagumpay, at magkasama rin sa pagkabigo. Hay nako! Ang hirap na siguro ng pinagdadaanan ng ina mo ngayon. Ang inyong kamahalan, hindi pa ganap na gumagaling ang hari, kaya't ayaw pa rin niyang makipagkita sa inyong kamahalan. May mahalagang bagay akong kailangang pag-usapan sa hari. Ipaalam mo muli. Opo, Ang sama talaga ng ugali ng hari. Masama lang ang ugali ko sa'yo. Sino ang nasa loob? ito po ang bagong consort ng hari, si Lan Fei. Umusog kayo. Panginoon. Tara, uminom muna tayo ng isang baso. Panginoon, uminom po kayo ng kaunti. Ang sarap talaga ng alak na ito. Bigyan niyo po ako ng isa pang baso. Malaswang babae. Hindi pa po tuluyang gumagaling si Panginoon. Paano mo nagawang linlangin si Panginoon para uminom ng alak? Ikaw. Panginoon. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para saktan ang mga tauhan ko? Huwag mong isipin na dahil 3 buwan ka pa lang ang namamahala sa mga gawain ng kaharian, ay may karapatan ka ng magmalaki rito. Umuwi ka at pag-isipang mabuti ang mga ginawa mo. Simula bukas, ako na ang haharap sa mga pulong ng kaharian. Panginoon, ako po. Masakit po ang tiyan ko. Panginoon. Bilisan niyo, tawagin ang manggagamot ng hari. Pangulo, buntis na si Fei. Nagkaroon lang ng konting komplikasyon sa pagbubuntis. Wala pang 3 buwan ngayon. Kung hindi maalaga ng maayos ang pagbubuntis, baka... Bastos, umalis ka na. Isang babaeng walang puso tulad mo. Paulit-ulit mong sinasaktan ang anak ko. May tao ba dyan? Ikulong niyo agad ang ina ko sa Bartolina. Ano ang kasalanan ko? Malusog naman ang bata, di ba? Sabi nga ng doktor, kailangan lang alagaan ang pagbubuntis. Nangahas ka pang magtanong sa akin kung ano ang kasalanan ko. Bukod sa pananakit sa anak ko, ang mga matatandang opisyal sa Kongreso, nagkaisa para magsumite ng reklamo. Sinasabi nilang nagmungkahi ka ng reforma sa batas. Ito ay nagdudulot ng kawalang tatag sa gobyerno. Si Gugay ay gumagawa ng gulo sa hangganan. Ang mga kamag-anak mo sa side ng iyong ina, nais pang agawin ang kapangyarihan. Sabihin mo nga, alin dito, ang hindi kasalanang dapat patayan ng buong angkan. Hindi ko ginawa yon. Ang mga kamag-anak ko sa side ng nanay ko ay hindi nagnanais na agawin ang kapangyarihan. Nasaan na ang mga tao? Nawala na lahat. Dalhin niyo agad ang walang kwentang babaeng ito sa Bartolina. Nababaliw ka na ba? Ina mo mismo ang laging lumalampas sa hangganan. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Tatay. Nahumaling ka na ba sa pagku-cosplay? Tatay, gusto mo na ba talaga? Shishu. Kung magsasalita ka pa sa akin ng ganyan, makikulong ka rin sa Bartolina kasama ng walang kwentang babaeng yon. Mga masasamang tao umaangat. May tao ba dyan? Narinig na namin ang lahat. Alam kong nagbabago ang isip ng tao. Pero ako pa rin, ay nasasaktan ng taong pinakamalapit sa akin. Ganito na ako ngayon. Malamang, sobrang nasasaktan si nanay.
Pumanaw na si Panginoon Pei. Pumanaw na si Panginoon Pei. May balita na ang mga Songho ay nagtipon ng 300,000 sundalo at handang sumalakay. At nasaan na ngayon? Ang dakilang prinsipe at si Gogong Ye? Ang dakilang prinsipe ay pauwi na sa Beijing para magulat. Si Gogong Ye naman ay nagtatanggol sa hangganan. Ang tamang panahon naman ng kaguluhan sa hangganan ang pinili niya. Mga opisyal, may iba pa bang nais ipanukala? May isang bagay po akong nais iulat. Nabalitaan kong nagtipon si Songno ng 300,000 hukbo at naghahanda silang sumalakay. Ano? Sa palagay ko, kung talagang sisilakay si Songno, hindi dapat tayo makipagdigma sa panahong ito. Kakaraan lang ng salot, halos walang laman ang kaban ng bayan, at tuyot ang gitnang rehiyon. At kamakailan lang ay nagkaroon pa ng pag-aalsa ni Prinsipe Heng. Lubhang ina ang ating kaharian. Ano sa palagay niyo ang dapat nating gawin? Ako po ay magmumungkahi ng buong tapang. Hayaan nating sundin ng prinsesa ang halimbawa ni Taihao noong nakaraang dinastiya. Ay, hindi. Nagsalita po ako ng mali. Ang pangalawang prinsesa, ang anak ni Taifei, ay dapat pakasalan si Songno upang magkaroon ng magandang ugnayan. Sumasang-ayon ako. Isang prinsesa kapalit ng kapayapaan ng buong kaharian. Ito na po ang pinakamagandang plano, mahal na hari. Prinsesa, huwag po kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa inyo. Hinanap ko sa buong palasyo ngunit hindi ko siya matagpuan. Huwag mo akong kawan. Ako pa nga ang dapat humingi ng awa sa iyo, prinsesa. Matagal ka nang umiiyak. Nauuhaw ka ba? Hindi nauuhaw. Ayaw kong uminom. Kaya, pangako mo sa akin. Maaga kang matulog ngayong gabi. Ayoko. Pangako mo sa akin. 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 Magpahinga ka ng mabuti. Pupunta muna ako kay tatay. HMM. Tatay. Totoo bang ipapakasal mo ako para sa isang alyansa, tatay? Ito ang aking bagong pamangking babae, si Faye. Ikaw pala ito? Sabihin mo na, anong ginagawa mo rito? Sa totoo lang, may ambisyon din ako. Ngunit hindi po pumayag ang mahal na hari, kaya kailangan kong umasa sa sarili ko na lang. Kung may gagawin ka man sa bahay na ito, wala akong pakialam. Pero kung sasaktan mo ang nanay ko at si Chichi, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tulong po, mahal na hari, Emperador. Emperador. Putang ina mo, anong gagawin mo sa babae ko? May tao ba dyan? Dalhin niyo rito ang prinsip. Pakiusap po, ama, pag-isipan po ninyo itong mabuti. Dalhin niyo siya. Pangulo, nandito ako. Nasaan ka? Pangulo, nandito ako. Mahal, nasaan ka? Narito na ako. Nandito, Pangulo. Tatay. Narinig ko na dahil sa bagong babae ang tatay, hanggang sa ikulong ang anak na lalaki. Gusto ko ring malaman, sino ba talaga ang babaeng iyon, hanggang sa mabulag ang tatay. Lene, Nasaan ang tao? mukhang mababa ang tama ko sa iyo noong nakaraan, kaya't wala kang galang na ganito. May tao ba? Maghanda ng kautusan. Ibaba ang ranggo ng prinsesa bilang ginang. Pangulo, sandali lang. Ako mismo. Prinsesa, kung pag-uusapan mo ang relasyon ko at ng Crown Prince na nangyari sa labas ng palasyo, sinisiguro kong mas mapapabilis ang kanyang kamatayan. Ikaw. Mahal na hari, hindi na magtatagal ang prinsesa, ay kailangan ng magpakasal para magkaugnay sa Chongnu. Sa ngayon, wag muna bawasan ang kanyang ranggo. Kung gayon, ayon sa sinabi ninyo, Sa aking pagkakita, manatili muna siya sa kanyang silid at magmuni-muni. Samantalahin ito para magpakabuti bago ang malaking kasal. Lanan, si Je.
Manatili sa silid at magmuni-muni. Pinarusahan ng mahal na hari ang Crown Prince at ikinulong, dahil ikaw ang sanhi. Dahil hindi maganda ang sinabi ng Crown Prince at ako'y kanyang ininsulto bilang babae ng mahal na hari. Kung may mang insulto sa akin, parang ininsulto na rin ang mahal na hari. Hindi ba dapat siya parusahan? Mahal na hari, Anong nangyari? Sumasakit ang tiyan. labis akong nalungkot na naapektuhan ang sanggol sa aking sinapupunan. Bilisan mo, lumabas ka na ngayon din. Alam kong nalulungkot ka dahil sa iyong ama at dahil kay Taizi. Hindi. Naaawa lang ako sa iyo. Mula noon hanggang ngayon. Ganyan na siya palagi, mga dating ugali, hindi nagbabago. Galit na galit talaga ako. Tama na. Huwag na nating pag-usapan ito. Narinig ko na ang tungkol kay Taizi. Alam kong siya'y pinagbintangan. Pero ngayon, ang magagawa lang natin ay umurong para lumaban. Ngayon, si Lan Fei ay lumalakas ng husto. Maghintay muna ng konting panahon. Hindi. Hindi mo pa alam, si Lan Fei ay may malaking ambisyon. Gusto niyang, tama na, wag nang magpatuloy. Shy. Sa mga panahong ganito, lalo na dapat mag-ingat sa mga salita at gawa. Ito ang pangunahing tuntunin sa pamumuhay sa palasyo. Tandaan mo itong mabuti. Ang iyong ama ay sakop na ng mga lumang pag-iisip. Hindi na siya nasa ating panig. Siya ay naging isang alipin ng palasyong ito. Pero, Ina, Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay. Nilaso ng iyong ina. Ang palasyo ay napakadelikado. Kailangan mong magpakatatag at mabuhay. Inay. Malubha ang laso na tinanggap ng Reyna. Wala na akong magagawa. Kahit na gamitin ko ang lahat ng aking kaalaman sa medisina, kailangan kong pagalingin ang Reyna. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Bakit ako naging ganito? Nalaman na ng prinsesa, ang pamangkin ni Faye ang umupa ng isang beteng sa malamig na palasyo para lasunin ang Reyna. Ikaw yun. Ikaw ang nanakit sa nanay ko. Hindi ba nakakulong ang prinsesa? Paano ka nakataka sa palasyo? Prinsesa, nakakulong po kayo. Hindi kayo dapat lumabas. Walang kwenta. Marami kayong nagbabantay sa kanya, pero hindi nyo pa rin siya mapigilan. Pakawalan ninyo ang prinsesa, ngayon din. Isang hamak na utusan lang sa palasyo. Ang tapang mong sumuway. Mga gwardiya. Dalhin ninyo siya at parusahan, ngayon din. Bubugin hanggang mamatay. Prinsesa. Ang tapang mong sumuwi sa utos ng hari, hindi kita palalampasin. Xiaokui. Bailan, pakiusap, pakawalan mo na si Xiaokui. Nakikiusap ako sa'yo. Prinsesa ka, hindi kita kayang saktan. Pero pa isa-isang aalisin ko ang mga taong nasa paligid mo. At ibabaon kita sa lupa. Bakit? Bakit mo ako ganito kamuhi? Bakit? Dahil noong bata pa tayo, meron kang mga bagay na wala ako. Nasa'yo na ang lahat. Pero kinuha mo pa ang sa akin. Patay na po ang binibini. Ihagis ninyo sa mga asong kalye para kainin. Opo. Xiaokui, huwag ninyong dalhin si Xiaokui. Huwag ninyo siyang itapon. Ikulong ninyo ng maayos ang prinsesa. Huwag ninyo siyang palabasin. Opo. Alice. Kung ganun kayo kabagsik sa akin. Huwag ninyo akong sisihin kung magiging ganon din ako. Bailan, ang utang na iyong pinagmulan, babayaran mo iyon sa buong buhay mo. Nako, hindi na magtatagal ang Reyna. Nanay, huwag mo akong iwan. Ayoko na ng ganong klaseng ama. Hindi ko na siya muling patatawarin.
Tatay, naghihingalo na po si nanay. Nakikiusap po ako. Payagan niyo pong makabalik si nanay sa kanyang palasyo. Para doon na lamang gumugol ng kanyang huling sandali. Ano pa ang gusto mong gawin? Dumating na ba ang Corona Prinsipe? Ang Corona Prinsipe. Ikaw ang nagkulong sa Corona Prinsipe sa piitan ng palasyo. Nakalimutan mo na ba? Nakatakas siya mula sa piitan. Ngayon ang araw ng pag-alis ng prinsesa para sa kanyang kasal bilang alay sa kapayapaan. Pero muli namang nakatakas ang Corona Prinsipe mula sa piitan. Kung magwawala siya at aagawin ang nobya, ngayon, ikakasal si Sisi para sa pagkakaisa. Ikaw, buwisit kang lalaki, mapang-aping tao. Kahit mamatay ako, hindi kita pakakawalan. Sino, ipagpatuloy ang paghahanap kay Taizi para sa akin. Kailangang matagpuan si Taizi. Oo, emperador. Ikaw, talaga bang hindi mo na iniisip ang mga nakaraan? Talaga bang papayag kang ipadala si Sisi para magpakasal sa pagkakaisa? Sa nakalipas na mga taon, lagi mo akong dinidiktahan gamit ang iyong kapangyarihan. Parang gusto mo akong ilibing ng buhay. Si Sisi na yon, hindi niya ako kailanman nirerespeto. Ako ang tunay niyang ama. Pero palagi niya akong sinisigawan. Pero ngayon, iba na ako. Ngayon, ako ang emperador. Manugang, ang kapatid kong lalaki ay ang emperador. Ginagawa mo pa rin sa kanya ang dating gawi. Kasalanan mo ito. Ate, kung gusto mong tumawa, tumawa ka na. Hindi ka na magtatagal sa pagtawa. Oo nga, sabi ng manggagamot ng hari, hindi kayang gamutin ang sakit mo. Bulag na bulag talaga ako. Sa nakaraang buhay ko, buong puso kong inialay sa inyong magkapatid. Kung ganoon kayo kabagsik, huwag ninyo akong sisihin kung ako naman ang maging malupit. Malapit ka na ring mamatay. Ano pa ang magagawa mo? Kung gusto mo akong patayin, sige, patayin mo na ako. Gusto ninyong maghimagsik. Hindi kami, si Prinsipe Heng ang naghimagsik laban sa iyo. Matigas ang ulo mo. Labis akong nabigo sa iyo. Binigyan ka na ng pagkakataon ng nanay at kuya ko, pero ikaw ang ayaw. Bakawi. Huwag mong patayin ang tatay. Hindi kita tatay. Matapos mong hayaan si Baylan na lasunin ang nanay ko. Nang ipadala mo ako para magpakasal para sa alyansa, ang pagiging ama at anak natin ay natapos na noon pa. Mahal. Mali na ako. Sisi, mali na ako. Mula ngayon, susundin ko ang lahat ng sasabihin nyo. Kayo po ang hari. Paano kayo magluluhod sa harap nila? Ha? Mahal. Hindi ko tatanggapin ang sanggol sa sinapupunan mo. Ang gusto ko lang ay si Sisi na anak nating dalawa. Ganito, pakiusap, patawarin mo na ako. Wag na po kayong manuntok. Kung ipagpapatuloy niyo po, hindi po makakaligtas ang inyong anak. Anak? Anong anak? Walang ama ang batang iyan. Sabihin ko na ngayon, hindi ko tatanggapin. Ikaw. Nagkukunwari ka lang bang may sakit? Sa totoo lang, nakita ko lang na hindi kayo tapat. Kaya sumabay na lang ako sa palabas ninyo. Mga bata, magaling ang pag-arte ninyo. Sakto lang, hindi pa umabot sa kalahati ng galing ni nanay. Nanay, si nanay ang tunay na Oscar-worthy na actress. Daisy, tagapagmana, ikaw rin. Prinsesa, nakabalik na ako. Xiao Kui. Ha? Multo. Hindi ako multo, kayo ang sobrang tanga. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit wala talaga akong maintindihan? Kasi tanga ka. Kaya hindi maintindihan. Prinsesa, Xiao Kui. Prinsesa, ang galing ng pag-arte mo kanina. Parang totoo talaga. Ano ang ginagawa mo rito? Narinig ko na si Leo Darren ay hinatulang traidor at ang lahat ng babae sa pamilya ninyo ay ipinatapon. Ang ama ko ay pinilit ni Taihaw. Kaya napilitang sumama sa kanila sa paghihimagsik. Sa huli, nagwakas pa rin sa masamang kapalaran. Ganun pala. Mula noon,
Malinaw na nakita ko ang tunay na mukha ni Taihaw. Kaya bago pa mangyari ang masama sa ama ko, nakalabas na ako ng palihim. Pagkatapos ng nangyari sa pamilya Liu, napagpasyahan kong maghiganti para sa aming pamilya Liu. Ngayong patay na si Taihaw, masasabing nabigyan na ng katarungan ang paghihiganti mo. Pero, habang tumatakas ako, hinabol ako ng mga tauhan ni Taihaw. Si Taizi ang nagligtas sa akin. Kaya naparito ako para magpasalamat. Si Taizi ba ang nagdala sa iyo sa palasyo? Mangyaring huwag mag-alala, Gongzu. Palagi akong kasama ni Taihaw sa Cold Palace. Kaya ang lason ng nanay ko, ikaw rin ba ang nakahanap ng antidote? Si Taizi ang nagbigay ng antidote. Manugang na babae, Titi. Pakawalan ninyo ako. Kasalanan ng kuya ko ang lahat ng ito. Wala akong kinalaman dito. Nagsasabi ka ng kalokohan. Noong una, ikaw, Bailan, ikaw ang nagpasok sa akin sa palasyo. Ikaw ang nagsabi sa akin na masyadong makapangyarihan ang manugang na babae. Ngayon, siya na ang emperador. Hindi mo na kailangang matakot sa kanya. Sinabi mo rin na si Titi ay isang babae lamang. Hindi katulad ng pagkakaroon ng lalaking anak. Kasama si Bailan, di ba? Tama ba? Kuya, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Kung hindi dahil sa iyong kagustuhan, paano ako makakatulong sa iyo na magkaanak kay Bailan? Tagapagmana, ako ay napilitan. Si prinsesa ang pumilit sa akin na pumasok sa palasyo at sumama sa emperador. Matanda na ang emperador at hindi naman gwapo. Paano ko siya mamahalin? Tagapagmana, sa totoo lang, ikaw ang taong lihim kong gusto. Walang hiya kang babae. Kung hindi dahil sa iyong pag-akit sa akin, paano ako magluloko sa asawang mahal ko kung hindi dahil sa iyong pag-uudyok? Papayag ba akong pakasalan ng iba? Ang anak kong babae na mahal ko, ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya namin. Nagkawatak-watak. Ang daming dugo. Wala na at wala nang pupuntahan. Kahit anong mangyari, ayaw ko nang manatili. Makasarili pa rin, walang puso. Ugali mong di umako ng responsibilidad. Naiintindihan ko na ang lahat. Asawa, Umalis ka. Huwag kang lalapit sa akin. ako ang hari. Talaga bang balak ninyong patayin ako? Paano ko ipapaliwanag ito sa mga opisyal sa korte? Ano ang sasabihin ko sa mga mamamayan sa buong bansa? Ngayon, patay na si Zhang Gongzu. Inilagay ko ang baril na ito sa kanyang kamay. Sasabihin namin na siya ang pumatay sa hari. Sa palagay mo, maniniwala kaya ang iba? Ikaw. Guro, huwag niyong patayin ang aking ama. Sa ngayon, nakikipagdigma tayo sa Tayano. Kung malaman nila na namatay ang emperador, tiyak na lulusob sila. Imposibleng makapasok sila. May ulat po, Reyna. Magandang balita mula sa hangganan mula kay Guo Gonggai. Pinangunahan ni Guo Gonggai ang hukbo at lubusang tinalo ang Tiano. Ang 30 pangkat ay nagdulot sa kanila ng lubusang pagkatalo. Nagpadala na ang Tiano ng liham para makipag-usap tungkol sa kapayapaan. Di nagtagal, ibabalik ni Guo Gonggai ang kasunduan sa kapayapaan sa kabisera. Di nagtagal, makikita ko na rin ang tiyuhin ko. Masayang masaya ako. Paano ito nangyari? Mahal na hari. Ang prinsesa at ang tagapagmana ay gumawa ng maraming armas. Ipinadala ang mga ito ng palihim sa hangganan. Kaya't ang aming dinastiya ay nagwagi kahit mas maliit ang puwersa. Mahal na hari, nagmasid ako ng mga bituin kagabi. May mahalagang bagay akong gustong iulat. Maaaring magsalita ang lahat ng mga ministro. Mahal na hari, nagmasid ako ng mga bituin kagabi. May isang dayuhang bituin na malakas na sumalakay sa posisyon ng hari. Nangangamba ako na maaaring magkaroon ng malaking problema. May paraan ba para maayos ito? Sa palagay ko, ito ay resulta ng kakulangan ng kabutihan ng mahal na hari. Anong karapatan mo? Handa akong isugod ang aking buhay para sabihin ito. Nakikiusap ako na magbitiw ang mahal na hari sa trono. Ako at ang iba pang mga ministro ay handang isugod ang aming buhay para makiusap. Nakikiusap kami na ipagkaloob ng mahal na hari ang posisyon sa isang karapat-dapat. Gusto ko lang matutunan kung paano maging isang hari. CJ. Ako, magbibitiw na ako sa posisyon ko. Ang talino talaga ng inyong kamahalan. Anong klaseng katawa-tawa ito? Ako, nahari ng buong bansa. Naglingkod ng maraming taon. Ngunit hindi pa ako nakarinig ng papuri mula sa mga opisyal. Nang ibigay ko ang posisyon sa isang karapat-dapat, ang tanging narinig ko ay ang talino talaga ng inyong kamahalan. Inay, umalis na lang kaya tayo sa palasyo. Magpanggap tayong patay at maglaho. Magpalit ng pangalan at mamuhay ng payapa.
Bago naman tayo napunta rito, mga ordinaryong tao lang tayo. Pwede naman tayong maging ordinaryong tao ulit ngayon. Ano sa tingin mo? Inay. Guro, noong bagong salta pa lang ang iyong ina dito. Sakto namang may lihim na inspeksyon siyang dapat gawin. At saka, ayon nga, nabigla talaga ang nanay at tatay niya. Noon, akala ng nanay maganda rito. Sa lahat ng lugar na napuntahan namin, puno ng sigla at nakakamangha. Sa totoo lang, may plano kami, na diretso lang ang lakad namin. Pero nung araw na iyon, ewan ko ba, gustong-gusto ng nanay na tumingin sa gilid. Kaya sumama ang nanay sa tatay niya. At pagkatapos, grabe ang gulat ng nanay. Hindi ko akalain na ang dalawang kalye na magkatabi ay ganito kalaki ang pagkakaiba. Ang mga mayayaman, nag-iinuman at kumakain ng karne hanggang mabulok at mabaho. Pero sa gilid ng kalsada, may mga mahihirap na namamatay sa ginaw. Noon, ang naisip lang ng nanay, parang laro lang ito. Ang mundo ay parang level sa isang laro. Kailangan mong labanan ang mga hadlang para makalusot. Pero habang lumilipas ang panahon, nagsimula ng masanay ang nanay dito. Lalong tumitingkad ang katotohanan nito, hanggang sa naramdaman ng nanay ang malalim na pagkakabit dito. Ang tula, hindi pa rin kayang iwan ng nanay. Kung nandito ka, gawin mo ng maayos ang tungkulin mo. Ayaw sumuko ng nanay. Naiintindihan mo ba, anak? Naiintindihan ko. Bakit ganito ang nangyayari? Asawa, tulungan mo ako. Ayokong matanggal ng mga tao mula sa mga nakaraang panahon. CJ. Pero kung gusto mong mabuhay at manatili sa posisyon, isang bagay lang ang maaari mong piliin. Gusto kong mabuhay. Ayokong mamatay. Okay. Handa na ang dokumento ng aking pagbibitiw. Kailangan mo lang kumopya ng isa pang kopya at lagyan ng selyo ng maayos. Ikaw. Gusto mong maging emperatrice. Bakit hindi? Mas magaling naman ako sa'yo sa lahat ng bagay. Okay. Sumusuko ako. Basta't siguraduhin mong hindi ako mamamatay. Sinisiguro kong hindi ka mamamatay. Konsultahin mo ang Ministry of Ceremonies. At sundin ang nakasulat sa dokumento. Opo. Sino ang nagsabing hindi kayang pantayan ng mga babae ang mga lalaki? Sino ang nagsabing sa bansang ito, ang posisyong ito, ay dapat lamang para sa mga lalaki? Simula ngayon, magtatayo ako ng paaralan para sa mga babae, upang ang bawat babae ay magkaroon ng pantay na oportunidad sa mga lalaki. Lahat ay magiging mahalagang lakas ng bansa. Magtayo tayo ng isang ginintuang panahon ng magkakasama. Susi, tara na. Sige. Nangako si nanay na ipaglibo tayo sa buong mundo. Hintayin natin ang tamang oras para mawala ang Daisy. Mula ngayon, wala ng Daisy. Mayroon lamang ang aking asawa, si Susi.